as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You
Praise the Lord! Thank you so much, Ma'am Joy, sa iyong napakagandang opening number. Nakita nyo naman, opening number pa lang, blessing na po, lalo na po yung mensahe ng awitin. So, mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, para po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Magpapatuloy po ang gawain ito sa biyaya po ng ating Panginoon. At maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay, lalo na po sa gabi-gabi nating pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos. Ngayon po sa ating pagsisimula, mananalangin po tayo. Hingin po natin ang gabay ng ating Panginoon. At sa magiging pananalangin po natin, isasama po natin ang mga prayer requests na naipadala po sa atin ngayong gabi. Sige po, samahan po ninyo ako, tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, aming Ama, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa muling pagkakataon na kami po'y makalalapit sa trono ng iyong biyaya at ng iyong kahabagan. O Diyos, lingapin mo po kami. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Pakalinisin mo po kami upang walang maging hadlang sa aming pong pagdulog sa iyo. O Diyos, hinihiling po naming patuloy na ikaw po ang magbigay pansin sa kalagayan po ni Pastor Arnel Magracia na ngayon po'y nasa hospital at may pneumonia, Panginoon. Hiling po namin na mag-negative nawa ang result ng kanyang swab test at magkaroon po ng good result ang kanya pong bone marrow biopsy. Maging si Sister Ashley Tab, naway mag-normal na po ang kanyang hemoglobin. Lunasan mo po ang kanyang karamdaman, Panginoon. Maging si Brother Arnold sa gagawing test sa kanya, nawa mag-negative rin po siya. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ito, Panginoon. Ang Cantileps family, Brother Andre, ang kabuuan ng kanyang pamilya, nawa makarecover po, Panginoon. At wag na pong mahawa ang buong sambahayan. At lalo na po ang bunso, pagalingin mo po si Dadam, Panginoon. At ang provision mo po para sa mga pangtusto sa kanilang pangangailangan. Si Preacher Bong Reyes, pagalingin mo rin po, Panginoon. Lunasan mo po ang kanyang karamdaman. At ang complete recovery po para kay Sister Cathy. At ang provision din po, Panginoon Diyos. Hiling po namin si Tatay ni Cesario, Panginoon. Nawa, ikaw po ang magsaayos ng kanyang kalagayan. Nagkaroon po ng emergency kanina, Panginoon, kaya naniniwala po kami na ikaw po ang po pwede namin panghawakan, maging ang team na pupunta po sa Cagayan de Oro, Panginoon, sa kanila naging pagpunta roon. Ingatan mo po sila at ilayo sa mga hindi magandang bagay, Panginoon. Hiling po namin ang patuloy na kagalingan po ni Daddy Maxwell, Panginoon. Nawa, gumaling na po siyang lubos at gamitin mo po ang mga treatment at maging ang mga gamot na ginagamit po sa kanya. Ganon din po si Carlo Ortinero. Hiling rin po namin ang lubos niyang kagalingan. Maging si Sister Joy Claridades, Panginoon, hipuin mo po ang kanyang karamdaman. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga kapatid naming ito, dakilang Diyos. Ikaw po nawa ang siyang sumagot sa aming pong panalangin at ang kalagayan po ng aming bansa, lahat ng bansa na naapektuhan, makarecover po sa naging pagbagsak ng ekonomiya, ganun din po ang mga hanap buhay ng bawat miyembro, ng bawat isa, mga businesses na wadakilang Diyos, lahat ng ito ay tulungan mo po na makarecover, Panginoon. Ganon din po ang mga pagtitipon na ginagawa, nawa ito po ay iyong gabayan, pakaingatan mo po, lalo na po ang iyong mga anak, lalo na sa virus na lumalaganap na ito, Panginoon. At ang amin pong ministeryong ito na ipinagkatiwala mo sa amin, sa iyo rin po namin ipinagkakatiwala na gagamitin mo sa patuloy na paghahayag ng iyong mensahe at iling ko po ang patuloy na kalakasan na ipagkaloob mo po sa akin upang makaganap po ako sa iyo pong ata sa akin, Panginoon. Upang patuloy na makapagministeryo sa aming mga kababayan, sa kapwa-tao po namin at nawadakilang Diyos, ikaw po'y kilalanin ng lahat. Salamat po ng marami, O Diyos. Ikaw po ang patuloy namin pong pinag-aalayan ng gawain ito. Sa iyo po ang kapurihan, ang kadakilaan at ang karangalan naman sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. This time, babati na po tayo. Shout out para sa mga birthday celebrants po natin. At ngayong gabi, ilan din po yung nagse-celebrate ng kanila pong birthday. Unahin na po natin from Victory Fundamental Baptist Church. Binabati natin si Bea Bianca Nacional. Bea, happy birthday. Isang preacher po sa lugar po ng Maranatha International Baptist Church, Malabon. Walang iba kundi si Preacher Mark Laluna. Preacher Mark, happy birthday. At isang pastor po ng Calvary
nagse-celebrate din po ng birthday ngayon. Ito po yung kaibigan natin, si Pastor Mel Parcia. Pastor Mel, happy birthday sa iyo. At ang ating pong kaibigan at kapatid sa Panginoon, si Architect Dennis Villanueva. Nais natin batiin po si Architect Dennis Villanueva. Happy birthday po. So, sila po yung mga may birthday ngayon mismo, itong araw na ito. At nais din po nating batiin, syempre, yung mga alam natin na nagse-celebrate ngayon ng kanila pong wedding anniversary. Nais nating batiin si Brother Danny at Sister Lina Cruz. Happy anniversary, Kuya Danny and Sister Lina. At ang ating pong mahal na kamanggagawa, isa pong veteranong pastor, si Pastor Due at si Mami Yolanda. Sila po'y nagse-celebrate din po ng kanilang wedding anniversary. Happy anniversary po. So sa lahat sa inyo, mga may birthdays at mga nagse-celebrate ng anniversary, amin pong panalangin sa Diyos na kayo po'y patuloy na pagpalain at marami pang taon ang ipagkaloob po sa inyo. Amen? So thank you so much. This time, dadako na po tayo sa ating pong special number. Yung opening number natin, Mami po ito nang magre-render ng special number ngayon. At instrumental po ito. Pakinggan po natin ang magkapatid na mag-aalay po ng kanilang talent para sa Panginoon. Maraming salamat mga anak sa pagbibigay nyo ng inyong talent para sa Panginoon.
Malaking bagay talaga kapag ka bata pa lang na-trained na sa mga bagay ng Diyos. Yan po ang isa sa masasabi nating magandang tingnan na yung buong pamilya nagsiserve sa Panginoon. Kasi yung opening number po natin, yung po ang mami. At sila po ay pamilya ni Pastor Mike Digan. Kaya blessing. Salamat sa inyo na naging bahagi kayo ng ministeryong ito. So this time, dadako na po tayo sa pangangaral. Bali, ang preaching po natin ngayong gabi, ito po'y bunga ng aking pong pangangaral kagabi. Habang ako po'y nagpipreach, nadaanan po natin ito, and then, nandun yung leading ng Panginoon na gumawa po ako ng message, at ito nga po ang ibinigay ng Panginoon sa inyong lingkod. At gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong gabing ito. Ang title po ng message natin, Thou Shalt Be Fed. Thou Shalt Be Fed. Psalm chapter 37, verses 1 to 9. Psalm chapter 37, verses 1 to 9. Ganito po ang sinasabi ng ating pong teksto. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord, and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger, and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil, for evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Purihin po ang pagbasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, muli po namin pinagkakatiwala ang iyo pong salita na ipapangaral ngayong gabi. Hiling ko po ang iyong paggabay sa iyong lingkod. Hiling ko po ang pag-abot mo sa bawat pusong makikinig. Dakilang Diyos, muli mo pong pagpalain ang iyong mga anak. Muli mo po kami bigyan ng kaliwanagan, buhat sa dakilang aral ng iyong banal na salita. Thank you so much for this opportunity. Thank you for this great privilege, O God. May you empower me once again. And please, Lord, itaas mo po, itanghal mo po ang iyong anak sa aming kalagitnaan. Uli po, Panginoon Diyos, ito po ang aking panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ito po, mga minamahal, ay bunga ng ating pong naging pag-aaral kagabi. Kumbaga, magandang natatandaan pa rin po natin yung preaching natin kagabi para nang sa ganun po, mas ma-enjoy po ninyo ito. Napakaganda na mabigyang pansin muna po natin ang konteksto. It is good for us to learn, to understand, to know the context of the passage. And for me, as I study it, nakita ko po that the context of this passage is about the correction. Ang pinaka-konteksto po nito ay yung pagtutuwid po ng psalmist. Dito po sa salita ng Diyos na ating pong binasa, ito po ay correction, mga minamahal. Ang sabi po ng verse number 1, mararamdaman nyo na kaagad, yung sinasabi ko pong correction. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. So itinutuwid po ng Panginoon ang maling kaisipan na ang isang nasa Diyos ay mainggit sa mga wala sa Diyos. Yung isang taong nasa kabutihan ay managhili sa nangyayari sa mga masasama. Mga minamahal, ito pong pagtutuwid na ito ay magandang mabigyan po natin ng pansin. Itong correction na ito kasi nangyayari po yan sa buhay ng marami. Na para bang gusto nating i-justify yung pong kaisipan ng paggawa ng mali dahil nakakakita tayo na bakit sila. Mali rin naman yung kanilang ginagawa, masama rin naman yung kanilang ginagawa, pero umaangat naman sila sa buhay nila. So ito po ang itinutuwid ng psalmist, mga minamahal. At ang sabi po niya, huwag kang managhili. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious. Huwag kang managhili, huwag kang mainggit. Ang sabi po, neither be thou envious against the workers of iniquity. At sinabi naman po niya ang dahilan. Sa verse number 2, for they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. So maganda po na tayo po ay maituwid. Introduction pa lang po ito. Pero po pwede na po, mga kapatid, mga minamahal, na tayo po'y magsimula na magsiyasat ng sarili dahil baka po itong bagay na ito ay mali rin sa ating buhay na dapat maituwid. It is not right for you
na ikaw ay mainggit sa masama. It is not good for you. It is not helpful for you na ikaw ay naiinggit sa mga tao na lihi sa kalooban ng Panginoon. Yan po ang laman ng passage na ito. And that is the context. This is about the correction. And you know what? I can say na yung teksto natin is also about the counsel. Ito po ay patungkol sa tinatawag nating advice, payo po mga kapatid. Ito po ay aking nasabi dahil ang gaganda po ng binanggit ng psalmist. Ang sabi po ng verse number 3, trust in the Lord and do good. Ang sabi po ng verse number 4, delight thyself also in the Lord. Ang sabi po ng verse number 5, commit thy way unto the Lord. Ang sabi po ng verse number 7, rest in the Lord. So ito po, mga minamahal, I believe, ay mga napakagandang payo na dapat po nating bigyan ng weight. Ito po'y magagandang payo na dapat po nating sundin. Ito po'y magagandang payo na dapat po nating pahalagahan. Mga minamahal, ang sabi po magtiwala sa Panginoon, magpakagalak sa Panginoon. Okay, commit thy way unto the Lord. At ang sabi po, magpahingalay ka sa Panginoon. So this is about counsel. Ito po ay patungkol sa payo. At ikatlo po, mga kapatid, I can say that the context of the passage is about the confirmation. Yes, at ito po yung ginawa kong teksto po natin. Ang pinaka-key text po natin, verse number 3. Ang sabi po, trust in the Lord and do good, and so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Amen? And verily, thou shalt be fed. Meaning, talagang konfirmado po. Nandun po yung assurance. Nandun po yung pagtiyak. So, mga minamahal, sa usapang buhay na nasa Diyos, ikaw ay napakaganda na magbigay pansin sa naisiparating ng message na ito. Mga kapatid, this is about the confirmation, the assurance from God na ang sabi po, thou shalt be fed. Amen? Thou shalt be fed. So, simulan ko na po ang ating pong pangangaral. Amen? Simulan na po natin. So, unang bagay po na gusto kong makita po natin sa ating pong magiging mensahe ay ang kahalagahan na tayo po'y magsaya at maging masaya sa kalooban ng Panginoon. So, I would like to share with you my first point. This is about rejoicing in the will of God. Ang sabi po ng verse number 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Isa sa talatang na-memorize ng marami. Isa sa talatang gamit na gamit ng marami. Isa sa talatang ipinapayo ng marami. Na kapag ka meron pong mga nakausap, na kung saan gusto pong i-encourage, ginagamit po ang Psalm chapter 37, pero ang problema, nakasentro lang po doon sa idea na ibibigay ng Diyos ang nasain ng puso natin. Ay, huwag kang mag-alala, ibibigay ng Diyos kung ano ang desire ng puso mo. Alam niyo po, gusto ko pong sa magiging pag-aaral natin, medyo ma-check po yung pong mga pamamaraan natin sometimes na gumagamit po tayo ng mga talata na hindi po buo, mga minamahal. Siguro po, one good example, yung pong alam na talata ng napakaraming tao. Ano po yan? Yung pong Matthew 6:33. Ang sabi po ng marami, oy, alam mo, sabi ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng mga pangangailangan natin. Matthew 6:33, di ba? Yan po yung mga careless na paggamit ng salita ng Panginoon. Siyempre po dapat kunin natin yung kabuuan ng talata. Hindi ba? Kadalasan yun ang sinasabi natin. O hindi ba? Sabi ng Panginoon, lahat ng bagay ibibigay niya sa atin, lahat ng bagay idaragdag niya sa atin. Pero pag inaral niyo po, magiging mali po yan kapag hindi natin nakuha yung konteksto. What I mean to say, yung kabuuan po ng verse. Mahalaga po kasi para po atin pong ma-appreciate at hindi po tayo malihis, it is good to always consider the whole verse, mga kapatid. Sapagkat for me, as I study the Word of God, yung pong and all these things shall be added unto you, ay resulta po nung application sa first part.
Ang sabi po, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung pong all these things shall be added unto you ay itinungtong po doon sa malinaw na sinabi ng Panginoon na dapat unahin ang katwiran ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, ang katwiran ng Diyos, at ang resulta, at ang pangako, at ang katiyakan, lahat ng bagay idaragdag sa atin. Alam naman po natin yung pinag-uusapan nung pagkakataong yaon, di po ba? Yung po mga disciples na nakikita ng Panginoon, they are actually worrying, di po ba? Nag-aalala po sila, balisa po sila. And then the Lord Jesus Christ rebuked them. Ganyan din yung mga unbelievers, ganyan din yung mga hindi kumikilala sa Diyos, na kung saan namumroblema. Tapos ikaw sabi mo sa Panginoon ka, pero para kang wala sa Panginoon. Kung mabalisa ka, wagas. Di ba? Kung mag-alala ka, sobra-sobra. So, yun ang ipinaalala ng Panginoon. Huwag kayong mabalisa kung ano kakainin nyo, kung ano daramtin nyo, kasi alam ng Diyos yan. Amen? So, what a comforting truth, mga kapatid, na yung pong katotohanan, ang Diyos natin alam kung anong pangangailangan natin. Ngayon, ang ating pong Panginoong Jesus, ang nagsabi po sa kanila, in fact, ito po yung para maalala po natin, pinaka-rebuke niya na yung ibon, pinakakain ng Diyos, na yung liryo sa parang, dinaramta ng Diyos. Tayo pa kaya? Kayo pa kaya? Mga kapatid, yun po ay medyo matinding rebuke ng Panginoon yan sa mga warrior. Di po ba? It is not good na tayo po'y nabubuhay sa worries, mga kapatid. So yun po, nililinaw ko lang. Yun ang konteksto. Kaya sabi niya, huwag yang problemahin yan. Ito ang dapat sa inyo. Unahin nyo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano po ba ang ipino-point out ko dito sa sinasabi ko? Yung pong pag-iingat na kapag gagamitin natin ng talata, kumpletuhin po natin. Huwag po kukuha lang kayo ng portion kasi misleading po yan, mga kapatid. Hindi po magiging help sa atin yan. Why? Nakaka-confuse pa nga eh. Ba't ganun? Sabi lahat idaragdag sa atin. Sabi ibibigay ang lahat ng pangangailangan natin. Bakit hindi ibibigay? Samantalang po alam po natin yung kabuuan ng talata, paano nga ba niyang ibibigay? Inuuna ba natin siya? Diba? So yun po. Kaya ko po ginamit na example yan kasi the same thing is true to those people or Christians who are using Psalm 37:4. Tapos kung sakali mang binubuo, hindi kinukuha yung understanding. Kaya ang first point natin is actually about rejoicing in the will of God. Hindi po pwedeng sasabihin mo, sinabi ng Diyos He shall give thee the desires of thine heart. Alamin natin yung konteksto. Kanino sinabi po na ibibigay ang nasa inang puso? Yun daw pong nagdi-delight sa Panginoon. Amen? Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. At yun ngayon ang gusto ko pong intindihin natin. Kasi kung ang susi para ibigay ng Diyos ang nasa ng ating puso, ano ang susi? Yung unang bahagi, di po ba? Delight thyself also in the Lord. And for me, malinaw po na yan po ay ang patungkol sa pag-rejoice po natin sa kalooban ng Diyos. This is about enjoying the will of God in our lives. Ito po ay masasabi po nating applicable sa mga masayang dumadalo, ini-enjoy ang kalooban ng Diyos sa buhay nila, na talagang hindi nila tinuturing na burden, yung pong paglilingkod sa Panginoon, yung pagpunta po sa pagtitipon, yung pagbibigay. So everything na may kinalaman sa kalooban ng Diyos, sa madaling salita, ginaganap ang kalooban ng Panginoon. Amen? Excuse lang po saglit. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ito po ay applicable, yung pong God will give you the desire of your heart. Ito po ay applicable if you are rejoicing in the will of God. Kung meron kang delight sa mga bagay ng Panginoon, kung ginagawa mo ang kanyang kalooban, kung ikaw ay gumaganap ng kanyang kalooban. So, it is very important na makita po natin, mga kapatid, ikaw ay tiyakan na tutugunin ng Diyos, ikaw ay tiyakang pakakainin ng Diyos, ikaw ay tiyakang susuplayan ng Diyos, ikaw ay tiyakang pagpapalain ng Diyos kapag ka natutunan mo na magalak at ikasiya mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Amen?
Ito ang magandang makitang tanawin. Na hindi ka lang basta Kristiyano, kundi Kristiyano na nagagalak sa kalooban ng Panginoon. Amen? That you are very happy doing the will of God in your life. Yung po bang katulad ng puso ng psalmist na hindi lang basta pupunta sa bahay, pagtitipon, kundi ang sabi po, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Ibig sabihin po, there is that rejoicing in the heart of the believers every time na sila po'y pupunta sa bahay ng Panginoon. Amen? Yung bang tipo ng mananampalataya na dahil kalooban ng Diyos na magpuri tayo sa Kanya, sila po yung masaya na nagpupuri sa Panginoon, masaya na umaawit sa Panginoon, masaya na pinararangalan ng Panginoon. Ito po yung mga tipo ng mananampalataya na hindi natitisod na magkaloob sa gawain, kundi may kagalakan ng puso, knowing na iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya sa Bible po, nililiwanag sa atin na talagang mga bagay na dapat ginagawa po natin bilang Kristiyano, dapat may kasiyahan ng puso. Amen? Dapat laging may joy sa puso po natin. Bawat pagganap natin ng kalooban ng Diyos, huwag po nating ipakitang burden sa atin ang dating ng ministry. Huwag niyo pong ipakita sa Panginoon, lalo na tayo po ay parang burden po sa atin na umattend, pupunta ka na ng umaga, babalik ka pa ng hapon, tulad nito, online, hindi ka na nga umaalis nasa bahay ka na nga lang di po ba? Dahil hindi pa tayo allowed talaga na yung buong kongregasyon natin magkasama-sama dito sa pagtitipon po natin Pero ang problema, nasa bahay ka na lang, hindi ka pa makakumpleto ng service, tapos aangkinin mo, ibibigay ng Diyos yung nasain ng puso mo, tapos ang gusto mo, pagpapalain ka ng Diyos, gusto mo, pakakainin ka ng Panginoon. Mga kapatid, it is very important for us to really understand that it is good na ikaw bilang Kristiyano, makita na masaya ka sa kalooban ng Panginoon, that you are rejoicing as you do the will of God in your life. Amen? Talagang masaya ka dapat. Kaya sabi ko, ito ang tunay at tamang aplikasyon nito. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Ipakita natin sa Diyos na may saya tayo pag dumadalo, na may saya tayo ng puso pag nagbibigay, na may saya tayo ng puso pag umaawit, na may saya tayo ng puso sa paglilingkod. Serve God with gladness. Sing with joy, di ba? Sing a joyful noise, di po ba? Unto the Lord. Sing with gladness, mga kapatid. So, ito ang unang bagay na gusto kong makita po ninyo. Nasasakupan po yan sa pagtutuwid at payo para po sa confirmation na tayo po ay talagang pagpapalain ng Panginoon. Thou shalt be fed. Amen? Rejoicing in the will of God. Number 2, ito po yung nasa verse number 5, mga kapatid. This is about relying on the ways of God. Yes. Ibig sabihin, ito po'y nagtitiwala ka sa paraan ng Panginoon. Nagtitiwala ka sa direksyon ng Panginoon. Relying on the ways of God or ways of the Lord. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 5. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass, mga kapatid. Ang sabi ng verse number 3, trust in the Lord and do good. So, isang bagay po ngayon na nais ko pong i-enjoy din natin sa mensaheng ito, yung po bang kalagayan na sana lagit-lagi ipakita natin sa Diyos yung talagang masasabi nating lubos na pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi sa usaping Kristiyano, ang isa sa dapat makita po natin, dahil Kristiyano po tayo, we need to walk by faith, we need to live by faith, we need to always trust the Lord in everything, in all situation, in all circumstances in life. Katulad po ng krisis na ito, mga kapatid, hindi ka matutulungan ng iyo pong pagrereklamo, hindi ka matutulungan ng mga negative reactions and attitudes mo. Ang maitutulong sa iyo, ang makatutulong sa iyo, ay ang panghawakan mo, magtiwala ka sa Panginoon at i-commit mo ang iyong lakad sa Panginoon. Amen? This is the problem sometimes of the many believers. Alam niyo po yun, yung hahakbang, tapos sabihin sa Diyos, Diyos, pagpalain mo po ang aking kurso. Pagpalain mo po ang aking negosyo. Ang problema po, mga kapatid, bago mo ba hinakbangan yung negosyo,
Naikumit mo muna ba sa Panginoon yan? Naitanong mo muna ba sa Panginoon, Lord, is it your will for me? Na ganito ang kursong kunin ko? Lord, ano ba talaga ang nais mo para sa akin? Kasi hindi obligado ang Diyos na pagpapalain ka niya sa isang bagay na gusto mo lang. Diba? Dapat matuto ka na lahat ng lakad mo, i-commit mo sa Panginoon. And then, rely. Hindi po ba? Rely on the ways of God. Yung paraan ng Diyos, yun ang mas mapangahawakan eh. Yung plano ng Diyos, yun ang mas tiyak eh. Yun ang mas garantisado eh. Ang problema, kaya tayo nako-confuse, hahakbang tayo ng walang consultation, hindi natin in-acknowledge ang Panginoon, tapos ang gagawin mo na lang, ikaw ngayon, dasal ka ng dasal, Lord, pagpalain mo po itong aking negosyo pagpalain mo po itong aking trabaho pagpalain mo po itong aking ginawa Mga kapatid, mas magandang ma-develop sa atin yung Proverbs 3, 5, and 6. Ano po ang sabi ng Proverbs 3, 5, and 6? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him. So the idea is the same. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him. Matuto ka na talagang bago ka humakbang, huwag kang parang yung estilo ni Lot, na bago po talaga, imbis na tumawag sa Diyos, ang pinairal mata, wow, ang ganda ng Sodom and Gomorrah, well-watered everywhere. Di po ba? Without consulting and acknowledging God first. He right away decided na piliin po niya yung Sodom and Gomorrah na hindi nga niya alam kung yun ang daan ng Diyos para sa kanya Na hindi niya alam kung yun ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo ito na sa reality of life, sa totoo lang, minsan nasisisi natin ng Diyos sa mga hakbang na kung tutusin, tayo po ang nagpasya nang hindi natin inalam. Alam niyo po kapag ka ang isang bagay, hinakbangan mo na alam mong kalooban ng Diyos, pwede kang magtiwala Mga kapatid, ito po ang isang napakagandang payo na nakita ko po na sinabi dito sa Book of Psalms. Diba? Commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Sabi ko nga, kung meron kang mga problema, diba? Lapit mo lang sa Diyos yan. Itanong mo lang sa Diyos kung ano gagawin natin. Amen? Kumbaga, mag-seek tayo ng counsel mula sa Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita. At bawat pagpapasyahan po natin, let us always consult Him. Mga kapatid, lagi nating pagtiwalaan po siya. Kaya nga sabi ng verse number 3, di po ba? Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Alam niyo po, yung mga sumusunod sa direksyon ng Panginoon, yung mga nagtitiwala, si Elijah, siguro, ang madalas na pag-aaralan po natin doon, yung widow, yung sa Sarephat, di po ba? Kung paano pinagpala siya ng Panginoon kasi natutunan niyang, alam nyo na, sundin po yung sinabi ng Diyos na pakainin muna yung propeta bago yung kanyang sarili, di po ba? So, good po yon. Walang problema po sa napakagandang puntos na yon. Pero gusto ko pong makita nyo na sa usapang katulad ni Elijah, di ba? Ang pangako at ang sinasabi ng Diyos, pakakainin siya Pero pakakainin siya, saan siya pinapunta? Sa lugar ng kagutom. Hindi po ba, pag inisip niyong mabuti po yan, kung ikaw si Prophet Elijah, di ba, mag-iisip ka na, pakakainin ako. Tapos papupuntahin ako doon sa lugar na may, kapatid, tatandaan niyo po ito, pagka kayo po ay nagtiwala sa Diyos, at pagka tayo po ay nasa kalooban ng Diyos, kaya nga magandang ano po yan magkakaugnay po yan Mga kapatid, yung po bang talagang magtitiwala ka at i-enjoy mo lang ang kalooban ng Panginoon. Alam niyo po bang kahit nasa crisis tayo ngayon, pansinin niyo po. Diba? Pinakakain ka ba ng Diyos? Tinutugunan ba ng Diyos ang pangangailangan mo? Nakakaraos ka ba? Hindi ba maliwanag po ito, mga kapatid? Samantalang alam po natin na kahit mga big businessman, ngayon po, alam nyo naman yung kontrobersyal sa panahon po natin ngayon, di po ba? Na kung saan, yung mga alam nating masasagana, mayayaman, kumikita ng malaki, dahil po sa issue ng gobyerno po natin ngayon, sa ilang mga talakayan po nila, makikita po natin na may mga naghahabol po sapagkat malaking problema po sa kanila ang naging kapasyahan po ng gobyerno at maging ng masasabi po nating, sitwasyon na hindi pumabor sa kalagayan ng mas nakararami. Mga kapatid, alam niyo po, ang isang tunay na mananampalataya, pag natutong magtiwala sa Panginoon,
Kahit na po ito'y lugar ng kagutom, pakakainin ka ng Panginoon. Amen? Yes! Imagine nyo po yan. Ito pong si Elijah ay sumunod sa direksyon ng Panginoon, so siya po ay pinakain ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, ang titiyakin lang po natin, ito po bang lakad natin ay naikomit natin sa Panginoon? Are we really trusting the Lord in every decision na ginagawa po natin sa buhay natin? Kung ikaw, hiwalay ka sa desisyon mo, hiwalay ang Diyos, mga kapatid, wala po tayong assurance. Wala po tayong garantiya. So, bagsak tayo sa confirmation. Ang confirmation po at ang assurance po na pwede natin panghawakan, thou shalt be fed kung pagtitiwalaan natin ng Panginoon. Amen? Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. So, relying on the way of the Lord. Maganda po na ako at ikaw laging magtiwala sa daan ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, sa direksyon ng Panginoon, sa utos ng Panginoon, sa salita ng Panginoon. Number 1, rejoicing in the will of God. Number 2, relying on the ways of God. Meron pong daan na tila matuwid sa tao, Proverbs 14, di po ba? Verse number 12, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Pero kapag ka way of God, wow, alam ko po, as for my God, His way is perfect. Kapag ka Diyos ang pinag-usapan, garantisado ang kanya pong lakad at daan. At pagka binasa nyo po, pansinin lang natin mga kapatid, mas maganda para i-enjoy nating mabuti yung ilan pa sa mga talata dito sa chapter na ito. Ang sabi po mga kapatid ng Psalm chapter 37 verse 23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Ito po ang isang paalala lang. Kapag ka ikaw nagpilit ng lakad mo, at hindi yan ang lakad at daan ng Panginoon para sa iyo, tatandaan po natin ito, walang kamay na magtatayo sa iyo. Samantalang sa reality of life, kahit Kristiyano ka, oo, makakaramdam tayo. Tulad nito, kahit naman Kristiyano tayo, kasama tayo eh. Dito po sa na-lockdown, dito po sa nakaranas ng crisis, di po ba? Pero ang mahalaga po, anumang sitwasyon sa buhay, pag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos at nasa kalooban ng Panginoon, ang sabi ng Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his ways. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. In verse number 25, magandang patotoo po ito eh. I have been young and now am old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Maganda sana dahil tiyak na nasa kalooban tayo ng Diyos at tayo po yung halimbawa na nagtitiwala sa Kanya, sana po pwede nating sabihin, kami nakaranas ng pandemic. Diba? Pero hindi namin nakita na pinabayaan kami ng Panginoon. Amen? So, that idea. So, mahalaga po yung pong tiwala sa daan ng Panginoon. Ulitin ko po, kung ikaw ay lumalakad sa hakbang mo lang, sa daan mo lang, mag-ingat ka. Alam natin po na hindi po magiging maganda ang resulta nito. So mga kapatid, let us always rely on the ways of God. Sa anumang pong daan ng Panginoon para sa atin, yun po ang ating tahakin, yun po ang ating pagtiwalaan. So number 1, rejoicing in the will of the Lord. Number 2, relying on the ways of the Lord. Number 3 po, resting and waiting for the Lord. Amen? Balikan niyo po yung ating talata. Psalm 37, ang sabi po ng verse number 7, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Mga minamahal, napakaganda rin po. Ano ba yung idea ng rest in the Lord? Ganito po yan. Yung usapan po sa relying on the Lord, ang ibig sabihin po nito ay yung pagsandal, yung pagtitiwala. Okay?
Yun naman pong resting and waiting for the Lord, ang idea po nung resting, mga kapatid, yung pong message nung kapanatagan. Kumbaga pumanatag tayo, maghintay tayo sa Panginoon. Amen? Kumbaga, ang magandang picture ganito Kahit na ano po ang sitwasyon sa buhay, ang laging nasasabi natin, ang sabi ng Diyos, be still and know that I am God. Amen? Yung bang dahil alam mong ang tiwala mo sa Panginoon, pwede kang pumanatag. Sabi ko nga, iyan po yung isang message na pinakikita ko po na nung kasama po nila ang Panginoon, doon po sa barko, mga kapatid, sa ship, di po ba? Nangyari po na inalon po sila, na halos lumubog na po yung ship, mga kapatid. Nung pong mga taranta na po, ito pong mga disipulo, tapos sa kanilang katarantahan, hindi na nila maintindihan kung anong kanilang gagawin. Para po yung larawan ng mga tao, na kapag ka po may nararanasan sa buhay, ano nang gagawin natin? Hindi na magkanda tuto. Nakalimutan nila Na kapag ka dumating po ang bagyo, mga kapatid, dapat ang unang naiisip mo, Panginoon. Hindi, sa kanila po, gumawa ng kanilang sariling paraan Huli na lang po, nung nabigyang pansin nila ang Panginoon At heto pa po, sinita pa po nila ang Panginoon. Nung nakita nila na ang Panginoong Jesus natutulog, ang sabi po nila, Panginoon, Master, di ba? Carest thou not that we perish? Di ba nangyayari po yan sa tunay na buhay? Na kapag ka ikaw, may mga ilang bagyo, may mga nararanasan ka, para bang imbis na tumawag ka sa Diyos at kumilala ka sa Diyos, para bang gusto mo pang palabasin, Panginoon, baliwala ba sa itong nararanasan ko? Yung bang, foolishness po yan Kasi kung may totoong nagmamalasakit sa atin, Panginoon, ang gagawin mo lang, yung sinabi ni Peter, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Nagmamalasakit po siya. Ang problema lang, dinadala mo problema mo Ang katibayan nagmamalasakit siya, ang sabi niya, ilagak niyo sa akin ang lahat ng kabalisahan. Nagpipilit tayo Parang kayang-kaya natin Tayo mismo ang nagdadala ng problema Hirap ka na, pinipilit mo pa, bakit hindi mo kilalanin na kailangan po natin ang Diyos sa ating buhay at ang kanyang paanyaya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. Ang sabi po niya, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest. And you shall find rest, and you shall find rest unto your soul. Kaya ka pagod na pagod, dinadala mong pilit ang buhay mo, minamaneho mo ang buhay mo. Pagka may problema ka, lahat ng galing mo, lahat ng lakas mo, inuubos mo. Sasabihin ko po sa inyo, hindi tayo ang nasa kalagayan na makakayanan po natin ang problema, pero meron tayong Diyos na po pwedeng lapitan, na po pwedeng paglagakan, at ipinakita ng Panginoon ang halimbawa sa mga disciple. Kung ano-ano iniisip nila, pinabayaan sila? No. Kasi pag lumubog yun, kasama naman po siya, di po ba? Pero alam niyo po ba kung bakit siya natutulog nung time na yon? Pag-isipan niyo pong mabuti. Pag yun ba't tulog pa siya? Sumasalpok na alon, ba't tulog pa siya? Kung gusto niyang ipakita, pwede pa rin tayong pumanatag kahit may mga alon sa ating buhay. Itatanong ko lang po, pagka may problema, at sobrang ikaw ay talagang masasabi po nating bigat na bigat, stress na stress, at nagpipilit ka. Diba lalong tumitindi pagod? Hindi ba napakagandang ma-enjoy po natin yung advantage na meron tayong Panginoon na po pwedeng pagkatiwalaan, meron tayong Panginoon na po pwedeng ating lapitan. Ano ang sabi ng Philippians chapter 4? Philippians chapter 4, para ma-enjoy nyo po. Di ba ang sabi ng verses 6 and 7? Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplications with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Amen? Anong pangako? Anong magiging resulta pag natutunan nating imbis na mabahala, imbis na mabalisa, ating iparating sa Diyos ang ating mga daing at kahilingan? Verse number 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen? Ibig sabihin po, kapanatagan. Mapapanatag po tayo pag totoong nagtiwala tayo. Kaso maganda po yung kombinasyon Rest in the Lord and wait patiently for Him. Hindi ba minsan pagka nainip tayo, anong ginagawa natin? Ako na nga!
Di po ba? So, yung bang idea, pinagtitiwalaan ko naman siya. Nananalangin nga ako Kaya lang hanggang ngayon, wala pa nangyayari Oh, yan po yung pagpapakita na parang hindi lubos yung ating tiwala Relying, ha? Relying. Huwag niyo pong mahirap yung pong resting nang hindi mo maia-apply yung relying. At lalong mahirap mag-rejoice, mga kapatid. So, ang gawin po natin, magpakasaya tayo, ha? Sa kalooban ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya at pumanatag po tayo. And let us wait patiently. Diba? Napakagandang paalala po nito. Sabi ko nga sa inyo, ang context, ito po'y patungkol sa correction. And I hope na habang nakikinig tayo, medyo, ganyan nangyayari sa akin Yan ang nagiging problema ko Minsan nga imbes na ang intindihin ko kung paano yung dealing ng Panginoon sa akin, ang mata ko nakatingin doon sa mga lalo lang magdadala sa akin sa pagkainggit, sa pananaghili. Hindi kalooban ng Diyos yun. Tatandaan niyo po na ang Diyos natin, hindi tayo para pabayaan. Amen? You will be fed. Amen? Ikaw ay kanyang aalagaan. Ikaw ay kanyang tutugunan. Ikaw ay kanyang pagpapalain. Ikaw ay kanyang bubusugin. Ikaw ay kanyang pakakainin. Ikaw ay kanyang sasagutin. Mga kapatid, ang kailangan lang po, yung tatlong bagay, mga kapatid. Diyan pumapasok yung counsel. Ano po yun? Rejoice in the will of God. Amen? Rejoice in the will of the Lord. Rely on the ways of God. And rest. And wait patiently. Wait for God. Huwag nating uunahan ng Diyos, mga kapatid. Kaya para sa akin po, sa paniniwala ko, pag hinihingi po ako at hindi po naibigay sa panahong iniisip ko, alam niyo po, ang takbo ng isip ko kaagad, alam ng Diyos kung kailan ang tamang panahon. Amen? At ang panahon ng Diyos, mas sigurado po yun. Mas tiyak po yun. Because God make all things beautiful in His time. Alam ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang payo, maliwanag, rest and wait patiently. Di ba? Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of Him who prospereth in His way. So talagang maliwanag yung pagtuturo sa atin Huwag mong kainggitan yung mga masasama. Maliwanag yung mensahe natin nung nakaraan, di po ba? Yung mensahe natin, sinasabi ko yung kagabi, pero nung ano po yan, di po ba? Napakaganda na i-consider po natin na sa buhay po natin, itong tatlong bagay na ito, na ipinakita po sa atin. Rejoicing in the will of God, relying on the ways of God, and resting and waiting for God. Amen? Ito ang dapat na i-apply po natin, that counsel. Why? Because if we will apply this counsel, sa buhay po natin, may confirmation. Ano po yun? Thou shalt be fed. Amen? Thou shalt be fed. So, naniniwala po ako na kung nakinig po tayong maingat, kitang-kita natin na maging sa reality of life, talagang napaka-applicable nitong preaching na ito. Diba? Napakalaking paalala po nitong preaching na ito. Kaya gusto ko pong ibigay sa inyo ang conclusion. Ano dapat maging conclusion natin? Mga kapatid, liliwanagin ko. The context is about the correction. It is about counsel, di po ba? And the confirmation. Ngayon po mga kapatid, dahil po sa napakaliwanag po ng itinuro po sa atin, okay, ano po yung mga bagay na dapat sa kalunduan po ng mensaheng ito, ma-realize natin. Una, that we should not fret sa mga mapagawa ng masama. Do not fret the evildoers. Walang dahilan para mainggit ka pa sa mga gumagawa ng masama. No! Trust in the Lord and do good. Huwag mong bigyan ng rason ng sarili mo na magpakasama din. Bakit? Sila, masama naman sila. Bakit ganun? Nagkakaroon pa rin sila. Sumasagana pa rin sila. Pwede naman palang masama. Mga kapatid, mali. Tiwala ka sa Diyos. Ibang-iba po yung pagkain na kinakain mo dahil resulta ng mabuting ginawa. Mahirap lunukin po yung mga kasaganaang sama-sama. Amen? So let us enjoy trusting the Lord and just do, di ba? The right thing. Do good. Anong tiniyak sa atin? So shalt thou dwell in the land and verily thou shalt be fed. Mga kapatid, fret not the evildoers. Do not fret the evildoers. Ikalawa po, do not follow. Do not follow the evildoers. Sinabi po tingnan nyo po, verse number 2.
For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Mga kapatid, ang sabi ng verses 8 and 9, cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil, for evildoers shall be cut off. Mga kapatid, wala pong magandang kahihinatnan yung pong paggawa ng kasamaan. Kaya walang rason para mainggit at managhili ka sa kanila. At wala ring rason para sila ang sundan mo. So do not follow the evildoers, mga kapatid. Tingnan niyo po ang sabi po ng Bible sa verse number 27. Psalm chapter 37. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 27. Depart from evil and do good and dwell forevermore. Ano po ang nais kong ipakita? Do not follow the evil doers. And then, do not faint because of the evil doers. Wag ho tayong manglupaypay. Wag ho nating ikalupaypay ang tila magagandang nangyayari sa kanila. No. Maging consistent po tayo. Kaya kang pasaganahin ng Diyos nang hindi mo kailangan maging masama. Amen? Kaya kang pakainin ng Diyos na hindi ka magpapakasama. Trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land. And verily, tiniyak po, thou shalt be fed. Mga kapatid, huwag tayong manlulupaypay dahil sa kasaganaan. Remember Psalm chapter 73? Yan po yung ginagawa kong kombinasyon, yung 37 ng Book of Psalm at saka po yung chapter 73. Kasi po, yung pong nangyari sa Psalmist, magandang magandang paalala . Tingnan niyo po sa dulo ng mensahe po natin to. Alright, verse number 1. Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. Tingnan niyo yung opening Ang sabi niya, napakabuti ng Diyos sa Israel at doon sa may mga mabubuti at malinis na puso. And then ito yung kanyang testimony. Verse number 2. But as for me, my feet were almost gone, and my steps had well-nigh slipped. Bakit? For I was envious of the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Kumbaga, ikinalulumo na nakikita niya silang sasama pero lalaki ng bahay. Silang sasama pero ang ganda ng sasakyan. Silang sasama pero bakit ang lalaki ng mga tinatangkilik nila? Mga kapatid, yun ho nangyari sa kanya. Patotoo po ito . Tapos ang inggit na inggit pa siya. Sabi, for there are no bonds in their death, but their strength is firm, but they are not troubled in any other men, neither are they plagued like other men. Yung bang, syempre, pag nagpasimula ka ng ganun, bubulaging ka na talaga na para bang ang ganda-ganda po ng kalagayan nila . Mga kapatid, mali po yun. Kaya ang sabi po, mga kapatid, sa verse number 17, until I went unto the sanctuary of God, then understood I therein. Niliwanag natin, ano ba ang magiging lundo ng mga masasama? Diba? So, sabi po ng verse number 18, surely thou didst set them in slippery places, thou casted them down into destruction. Kaya walang dahilan, mga kapatid, para tayo po ay managhili po sa kanila. Ang sabi po ng verse number 21, thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins. Verse 22, realization to, so foolish was I and ignorant. I was as a beast before thee. Yung statement na ito saan galing? Doon sa konteksto po, na kinainggitan niya yung masama. Kinalumo niya na mas masasagana pa sila. Di po ba? Para bang discouragement sa kanya yon, disappointment sa kanya yon. Pero nung pumasok siya sa sanctuary ng Panginoon, naintindihan niya. Siguro narinig niya yung ganitong preaching. Amen? Di ba? Napaalalahanan po siya. Kaya ang tingin niya sa sarili niya, napakamangmang ko. In fact, ang ginamit na salita rito So foolish was I and ignorant, I was as a beast before thee. Verse number 23, nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holden me by my right hand. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee. Verse number 26, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Listen
27 and 28. For lo, they that are far from thee shall perish. Thou shalt destroy all them that go a-warring for thee. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. So sana po, mga kapatid, atin pong nakita ang kabuuan ng mensaheng ito. It is very important na ako at ikaw, sa ating pong pinag-aaralan, na intindihan po natin yung context. Patungkol sa correction, counsel, and confirmation. Kaya ang marapat po sa atin, okay, bago po panghawakan, yung idea po ng ating pong title, Thou shalt be fed, rejoice in the will of the Lord. Amen? Rely on the ways of the Lord. Okay? Rest and wait for the Lord. At ang akin pong nais iwanang paalala, do not fret the evildoers. Do not follow the evildoers. And do not faint because of the evildoers. I hope and I pray na ngayong gabing ito, sa ating naging mensahe, muli tayong napagpala at napaalalahanan ng salita ng Panginoon. Mga minamahal, sana po tuloy-tuloy lang na sumama po kayo sa patuloy nating pag-aaral at hanapin po natin talaga yung pong kalagayan na tayo po ay makakarinig ng dalisay na salita ng Panginoon. Iyan po ang pinakapuso ng gawain ito, feasting on the divine verses. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, muli po pinapupurihan ka namin. Napakahalaga na kami po'y naturuan ngayong gabing ito. Panginoon, nawa amin pong bigyang pansin na sa buhay namin, tiyakin namin na kami po'y masaya sa iyo at sa iyong kalooban. Na kami po'y nagtitiwala sa iyo pong daan para sa amin, sa iyong direksyon para sa amin. At nawadakilan Diyos, kami po'y maging panatag, knowing na ikaw ay Diyos na nangako. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan. Nawa dahil sa mensaheng ito, hindi namin nabigyan ng dahilan ang aming sarili upang kami po'y lumayo o lumihis sa iyo. Kundi ang message na ito ay nagbigay sa amin ng mensahe na nagpapaalala na kami dapat laging lumapit sa iyo, manghawakan sa iyo, magtiwala sa iyo, at kami ay pumanatag sa iyo, Panginoon. Maghintay sa iyo. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na nagsasabing sa lahat ng kabutihan ng Diyos, sa lahat ng mga bagay na ating pong nararanasan, nawa siya po ang ating pagtiwalaan at anumang tagumpay, sa Diyos po ang kapurihan. God bless you.